Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Oo! Kaso hanggang ngayon, kung hindi niya ginagawa, wala talaga, bagsak lang talaga ng bagsak. So eto nga, dito tayo magsiwala kay Auntie Claire. Dito kasi, ito yung panayam niya na about dun sa pagtatabon niya sa issue ni Lisa Araneta Marcos na hindi daw kasama si Lisa doon sa pagkamatay ni Tantuco. Tapos may papanood ako sa inyo isang video na kung saan lahat po ng parang pinapakita dito sa video to ebidensya na talagang andoon si Lisa sa mga oras na yun. So papanoorin natin yan. So dito muna tayo kay Auntie Claire. Basahin natin ng title. Sabi dito, Paulo Tantuco di kasama sa official entourage. Tama naman, tamang bigkas dito. Ni PL or First Lady Lisa Araneta Marcos ayon sa Malacanang. Ang pinagtataka ko dito. Hindi naman government employee, hindi naman sakop ng gobyerno si Lisa. Bakit mo kailangan kasi sagutin? Diba? Dapat pwede ka magsalita. No comment po ako dyan kasi hindi naman po sakop ng gobyerno si Lisa. Hindi naman po yung binoto ng taong bayan. Ba't ko kailangan sagutin ng issue? Kasi spokesperson siya ng Malacanang. So yun, ewan ko lang. So pakinggan natin to. Unang-una, si Mr. Paulo Tantuco ay hindi po kasama sa official entourage. Ay, sorry. Ni FL o ni First Lady ng Ukraine. Tapos? Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Aba, nakakahiya. May peking police report. Sinong gumawa nun? Hindi bahagi ng official entourage ni First Lady Lisa Marcos ang nasawing negosyanteng si Paulo Tantuco noong Marso sa Estados Unidos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ikinalulungkot nila na nadadamay sa pamumulitika ang mga pribadong tao na nagluluksa. Paliwanag ni Yusek Castro, sadyang pineke ang isang bahagi ng sinasabing police report na galing umano sa Beverly Hills Police Department na kumakalat ngayon sa social media. Partikular na rito ang pagkakasama sa pangalan ng First Lady sa umunoy police report. Ayon sa opisyal ng Malacanang, may aktibidad ang First Lady noong March 8, ang araw mismo na naiulat na nasawi si Tantuco. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. Okay. March 8 yan ginanap. Okay. Hapon hanggang gabi. Okay. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Hindi ko rin alam. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Ibigay din pa ni Yusek Castro, iba ang hotel na tinuluyan ng First Lady noong siya ay nasa Los Angeles. Iba naman daw pala eh. Tandaan po natin. Tandaan namin. Lang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya. So, anong connect nun kung may kasamang PSG at ano? Anong connect? Nag-stay sa nasabing hotel.
ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. Ito ang mga iba daw yung kanyang hotel so may papakita tayong video pagtapos niyan. Panag ng Malacanang kasunod ng pahayag ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ayon sa senadora, lumalabas sa mga ulat na kumakalat sa social media na ang pagkasawi ni Tantoco sa LA ay dahil sa cocaine effects. Sinasabing bahagi umano ng entourage ng First Lady ang naturang negosyante upang ipromote ang Manila International Film Festival. Ngayon naman pala si ate naman pala ang nagsombong, ang nagsalita na na kasama talaga si Lisa Araneta Marcos. So hindi dapat si Vice President Sara Duterte ang sisihin dito. Kasi lumalabas ngayon sa mga punyetang mga pangit na vlog. Mga vlogger dyan ng administrasyon Oo, kay Vice President Sara Duterte na naman ang sisi. Kesyo fake news daw. Dito galing kay Amy. Dagdag ni Senator Marcos, mas nakakabahala ang mga kumakalat na aligasyon online na maaaring may personal na kaalaman ng unang ginang tungkol sa mga pangyayari na ito. Kaya nararapat lamang anya na magbigay ng komprehensibong ulat ang palasyo ukol dito. Pinag-aaralan na ng Malacanang ang posibleng magiging legal na aksyon sa mga umano'y nagpapakalat ng kasinungalingan. Nako, may magkakaso na naman sila. Paktay na naman si Banat Bay. Ay, Bay! Naku po! Naku po, Bay! Ay, wala bang puro DDS vlogger na naman makakasuhan dyan. Naku po! Ay, hindi ako natutuwa doon sa pagkasawi ni disclaimer lang po ako po ay nananawagan ako po ay nagpapaabot ng aking paikiramay sa pamilyang Tantoco. Hindi po yun ang pinagtatawanan ko. Wala po nakakatawa kapag may isang taong na maalam na. Natatawa ako dito kasi nga alam ko na panibagong kaso na naman. So may mga kaso na naman na ibabato sa mga Duterte vloggers. Malamang Duterte vloggers ang talagang pag-iinitan yan. Una-una nalaman tong issue na to kaya sino ba yung lalaking yun? Dapat siya, kami nagre-reaction lang ng mga kami dito, di ba? Say tuloy. Nel Maribuhok, UNTV News and Maribuhok. Sige. Gusto mo yan. Ay, nako. So eto yon. Asan na yung video? Wait lang eto to. Yan, ito yun kay Joey. So panoorin natin tong video ni Joey. Dito kasi talagang ipinakita niya na talagang iisa ng hotel. Etong si Lisa tsaka si Tantoco. Tapos yung kumakanta ng I Will Survive dito ay si PT. So ito panoorin natin para lubos nating maunawaan. Wala ring wala ring note si Abante Hindi rin sinasabi ni Abante kung anong oras. Pero ang sinasabi is that this happened before the OD incident. Ayan. Okay. So ayan si Madam. Okay, ayan si Madam. And yung kumakanta ng I Will Survive daw dyan, ayan, is si PT. Okay. Ayan. Grabe 2.4 million na pala to. 2.4 million views na pala tong video na to. May kaso. Nag-trending, Joey. May kaso ka na naman. So, ngayon, merong mga social media post kasi. Sama, kita nyo naman yung damit yung damit ni Madam. Tapos andito rin yung mga videos ng post. Pinost siya March 8. Okay. Syempre hindi naman to ma-expect mo na real time nung pinost siya. Hindi mo ma-expect na real time 'yan. Pero ang value nito is that it proves na magkakasama sila sa party, which is yung last moment na nakita na alive itong si Paulo Tantoco. 'Di ba? Ayan, okay? So ngayon, itong video na to na magkakasama sila na merong party kasi kailangan natin i-prove na merong party nung March 7 ng gabi. Allegedly, March 7 ng gabi nangyari itong after party na to. Pagkatapos nung March 8, according to some documents, yun na nga yung sinasabi na kung saan siya ay na-OD.
ang kwento-kwento, wala naman tayo pinangahawakan doon, pero ang kwento-kwento is that na-OD siya, non-responsive na daw si Paulo noong madaling araw ng 8. Ayan. Yun na yung kineme. So, ang value nitong video na to, okay, if we're going to look at the story from the outsider's perspective, ang value nitong video na to is that mayroong party na magkasama si FL at saka si yung yung nag-OD si Paulo Tantoco. So, ngayon, yung party na ito ay pinost rin sa social media ng iba't ibang mga personality. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ito ay pinost ng ayan. Ito, may social media posts about this. Ayan, okay. And in fact, si Alexa Miro din nag-post rin na merong party noong gabi na yon sa same location. So talagang dito may kita nyo na iisa lang talaga ng hotel. So tandaan nyo lahat ng sinabi ni Auntie Claire, ha? Ayan, okay. Puntahan natin si Alexa Miro. Ito. Ayan, ito yon. Nag-post siya, nag-attend rin siya nung party, nandun din daw siya, Waldorf Astoria, Beverly Hills. Ayan, okay. So, MIFF, #MIMF, Film Festival. Ayan, okay. So, yun nga, kasi dahil ito ay supposedly MIFF after party event. Ayan. So, ibig sabihin nandun talaga sila, okay. No? Yan yung siyempre, magbibihis ba naman siya ng ganyan kung walang party? Oo naman, tama naman. Alam nga naman magsisiyar lang siya dyan. Talaga itong mga basher na ito. Tama nga naman si Joey. Nandun rin siya. So ito yung value nung nitong mga social media posts ito. Kino-corroborate nga niya na meron nangyaring party nung gabi na yon. Okay. So ngayon, ang isa pang issue dito, kasi syempre, misteryo nga na parang, kung natural naman kasi yung pagkamatay ni Paulo Tantoco, walang problema, di ba? Syempre parang, kung natural reasons yun, wala tayong magagawa doon. That's life, ganon. However, ang isa pang, kaya nagkaroon ng maraming mga kwento about this event, ay dahil nga, nagkaroon ng usap-usapan na may kinalaman sa droga ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. Okay? So ngayon, pagdating doon sa parte na yon, na na-OD ba talaga, ganyan-ganyan, ganito raw yung nangyari, eme-eme. So yun na yung mga naging kwento moving forward after nung March 8. Doon na nagkaroon ng maraming kwento. For this one, okay, na patunayan, okay, na si Paulo Tantoco ay namatay nga nung March 8, okay? So, totoo namatay nga talaga. Siya nung March 8 because of cocaine effect, accidentally, okay? Ngayon, pagdating sa mga report na mga naglabasang report sa Amerika, yung accidental cocaine effects na ito ay tinatawag nila na overdose. Ayan, asa na ba yung post ko na yon? Pinapakinggan natin ng maayos kasi may mga lumabas kasi na mga balita ngayon na parang niretoke daw yung unang nilabas na sanhi ng pagkamatay or crime scene ni pagkamatay ni PT, no, ni Paulo Tantoco. So ngayon inaalam natin kung ano yung totoo para talagang kung talagang hindi talaga kasama si Elisa doon, lang pagpilitan natin. Diba? Lang naman pagpilitan natin. So dito inaalam natin dito kay Joey. Ang tagal mo lang, Joey. Joey, asan na? Ayan, na. Tagal! Tagal naman, Joey. Bisa mo. Nainip yung mga viewers ko dito. Kayo all right na lang. Puntahan na lang. Nakikireport na nga lang ako sa iyo eh. Ayan na, nilabas na yung Ayan na ba yung Si Tio. Ayan. Si Tio, so, Tio. Pagdating doon sa LA. Ayan na. Ayan, okay. Nireport nila yung pangyayari at sinabi nila na ito ngang si
Paulo Tantoco ay part ng entourage ni Lisa Araneta Marcos dahil nagpo-promote nga sila ng Manila International Film Festival. Okay? Okay. Ayan, okay. So, dito nila ni-report. So, kumbaga, ang facts dito is that namatay talaga siya sa cocaine. Namatay talaga siya overdose due to cocaine. OD'd due to a medical examiner. 3, 4, 5, 6 na tao. Yan ha. So, ito yung unang lumabas na crime scene. Ano to? Observation. Observation or operation? Ang late kasi ng letra eh. So, dito, ito yung sinasabi ng Malacanang na parang niretoke daw or nilagay lang daw yung pangalan ni Lisa Araneta Marcos. So, tuloy natin. Na iniimbestigahan, merong ongoing questioning na nangyayari. Ayan. May ongoing questioning na nangyayari. So, okay. Basically, itong document na to, ang sinasabi dito is ang tawag dito, open yung investigation at meron talagang drogang involved. Dean Chase post on kasama si Dina Arroyo Tantoco at ito na. Ito na yung parang pangalawa na nilabas na result. Oo. Na ito, parang niretoke daw. Ito ang pinost ni Sir Bobby Tiglao na kung saan yung pala si Bobby Tiglao. Dito daw ito yung sinasabi na niretoke lang daw ni Bobby Tiglao. Etong dokumento na to, tas nilagay daw yung pangalan ni Lisa. So tingnan natin dito kay Joey kung totoo ba yun. Yung mga balita na yun. Okay. Merong it looks like merong yung kumbaga parang eto nga, yan yung ipinin si Lisa Marcos na kasama na kumpanyon ni Paulo Tantoco, na-identify silang kumpanyon ni Paulo Tantoco kasama si Dina Arroyo Tantoco at si Alexa Miro. Okay? Ayan. So, i-regard natin ito as tagal reklamador ako no? Letter from BHPD. Ayan. Tampered. Ayan. Okay? Kailangan nating isa-isahin kasi kailangan nating malaman kung at what part ba tayo ino-operate, at what part ba tayo sinasabihan ng totoo nito nila Auntie, at what part, at ano ba yung mga part na na-explain nila Auntie Claire, 'di ba? Kailangan natin pag-usapan 'yan. Ayan, okay. So, balik na tayo dito. Miss Joey, ask ko lang, pag napatunayan po ba sila, hindi ko mapalaki to. Yan na. Ito na yung pinaka Paulo Tantoco. Result. Ang kinamatay niya ay overdose. Ayan. Ang kinamatayan niya ay drug overdose. Cocaine overdose. Okay? So, nung matay siya, drug overdose. Ito na yung parang pinagdugtong-dugtong na ni Joey yung mga pangyayari. Okay, go. Ang mga kwento ay nagsasabi na kasama siya sa mga kumpanyon. However, yung document na nagsasabi na isa siya sa mga kumpanyon is tampered daw. Okay? So dinugtong, tampered, yan. Okay? However, ang tanong, paano tong video partying night before, nakasama naman talaga si Lisa? So sa unang pahina, video party night. Before ng OOD, no? So may video, so nakita naman natin kanina. Pangalawa, merong social media post, Alexa Miro. So totoo na nandun din siya at nandoon si Lisa Araneta Marcos. Pangatlo, ano tong pangatlo? Diba? At saka yung fact na it is a state-sponsored event.
MIFF after. Na ito na, yung pangatlo, yung medical examination. Examiner report, ito yung pangatlo. Tapos pangapat, DINCIPO's investigation, yung pangapat, DINCIPO's investigation. Sa sulat ng BHPD, yung part na ito, yung sinasabi ni Auntie Claire na etong part na to, tampered ito, sabi niya. On Saturday, March 8 at approximately 11:30 hours, officer were dispatched. Yan, so parang yun nga, hanggang dito, yung 12:05. So hanggang doon, nagko-coincide doon sa sinabi ni Auntie Claire. 'Di ba? Doon sa sinabi ni Auntie Claire na ganun lang. So dito sa na to, dito sa document na to, ang mapapatunayan lang natin dito is that Paulo Tantoco, namatay nga siya noong March 8, pinronounce siya dead noong 12:05 at wala nang sinabing iba. Itong BHPD. At under investigation ang kanyang kamatayan. Okay. Ayan. So ngayon, in all of these documents at saka proof, na-overturn ba niya yung na-overturn ba nitong mga dokumento, itong mga proof na ito, na-overturn ba niya yung fact na kasama ni Lisa Marcos na namatay, kasama si Lisa Marcos doon sa, si Lisa Marcos at saka si Paulo Tantoco. Kasama si Lisa Marcos na namatay? Ang gulat to. Ano yung pandinig ko? Sa isang party, which possibly has something to do with a drug overdose. Kasi alam naman natin ang cocaine party drug yan eh. 'Di ba? Party drugs yung cocaine. Kung na-OD si Paulo Tantoco the day after, malamang meron yung kinalaman dun sa mga after party events. Tama. Ang nakakapagtaka kasi, why is Malacanang not saying anything about this, yung indulgence sa cocaine sa isang MIFF na after party? De, tsaka ito, ang ano ko kasi dito, ang pinagtatakahan ko, naungkat na to nung panahon na kinidnap si Pangulong Duterte dyan sa Villamor Air Base. So doon pa lang dapat ginawan na ng paraan ng Malacanang na hindi totoo yung issue na yan, hindi totoo. Pinalipas nila ilang taon kasi nga ang nangyari noon ayon kay Vice President Sara Duterte ay yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte ay yun yung naging pangtabon para wag umugong yung isyong ito. Itong issue ng pagkasangkot sa pagkamatay ni PT, itong si FL Lisa Marcos. No, so yun yung pagkakasabi ni Vice President Sara Duterte at nung iba pa. Ngayon na lumabas ulit at sa totoo nga lang may maraming nagdududa kasi sabi nila bakit nagkaroon nitong missing sa Bungero, tagal-tagal nang nangyari itong krimen na to, ba't ngayon lang inaksyonan? 3 years na. 3 years nang nakaupo si Marcos, ba't ngayon lang parang gigil na gigil sila dito sa missing sa Bungero? So wala namang problema ho doon. Mas maganda nga rin po na mabigyan ng hustisya yung mga sabungerong nawawala na di umano ay patay na or pinatay. So dito, tsaka sila nagsalita, no? Ngayon kasi talagang nag-viral talagang napag-usapan etong pagkadawit ni FL Lisa dito sa drug overdose ni PT. So doon nakakapagtaka lang na ang tagal bakit nung panahon na kinidnap nyo si Pangulong Duterte hindi nyo pinag-usapan to or hindi sinagot ito ng Malacanang. Yun yung pinagtatakahan ng mga ibang mga netizen. Tapos pag pinagsama-sama mo tong mga teorya na to, yung mga pangyayari, halos isa lang. Tapos ang masama dyan, idininay ng Malacanang na wala daw doon si Paulo or si Lisa. Hindi daw nagkasama etong si PT tsaka si FL Lisa Marcos sa isang hotel. Yun yung pagkakakwento. So tuloy pa natin kung may makita pa tayo, may marinig pa tayo. March 11 yung public disclosure request 3-day silence. Yan yan pa isa, 3-day silence. Tama si Joey. Tapos Lisa to? So kung walang issue with the American Stated government, as strip. bakit
all of a sudden hindi sumama si Lisa. No, ngayon, no, yung papala issue ngayon, bakit ngayon hindi na sumama si Lisa sa US? Yan pa isang nakakapagtaka. Naku po. Ano kayang meron dito? Naku po. Hindi kaya, Joey, baka mamaya masama pakiramdam. Baka may charing-charing sila ni Marcos. Alam mo na, kahit may mga edad na minsan ng ang mga couple, nagkakatampuhan, nagkakasuntukan, may black eye pa nga nung nakaraan. Charot. May black eye pa nga nung nakaraan. Hindi maiwasan sa couple yan na talagang, alam mo yun, na talagang may mga tampuhan na nagaganap. Baka malay mo magkaaway si Lisa at si Bongbong, kaya hindi siya sila. No? Diba? Sabi nga niya, no? Tapos ito pa malupit. Sana matandaan to, mapanood to ni Joey, no? Ay, Joey. Meron kasing nag-viral noon na kasi ang sinasabi ng Malacanang nung mga panahon na daw yan, nakauwi na daw si Lisa at dumalo pa ng yung Girl Scout. Tapos doon sa Girl Scout may kita mo na may nahagip na camera na may tarpaulin na ang tagal ng binidyo yun. Sino ba nakakatanda dyan, no? So ganun yung nangyari noon. Talagang may tarpaulin na makikita doon sa video na matagal na nga. So naging issue din yun. Hindi ko lang masyadong matandaan kung saan ko napanood. Pero sa susunod na mga video siguro alamin natin na. Hanapin natin yun. So doon nagkaroon ng suspecha ang mga tao na talagang, nasa kulungan nga talaga si Lisa. Or na-trap si First Lady Lisa Araneta Marcos sa US. Kasi yung video na pinapalabas ngayon na nandito na siya ay parang matagal ng video kasi nakita nga doon sa tarpaulin yung date nung panahon ng Girl Scout na umatin siya. So sabi ng taong ba, matagal na yan eh. At tapos may nakita nga may nahagip. So parang hindi rin pinansin ng Malacanang yun. Hindi nila sinagot yung issue na yun. So hindi ko lang din alam kung bakit. So marami pa tayong video rito na papanoorin na katulad nito. Ito isa sa mga gigil sa kanya. Si Attorney Glenn Chong, no? Oo, so dito nakalagay, Claire, laway. Walang dokumento na pagdepensa kay Lisa Marcos sa overdose ni Tan Tuco. So panoorin natin. Kung makikita ninyo yung mga statement ni Auntie Claire, laway lang talaga ang kapital niya. Wala siyang patunay, wala siyang ebidensya to disprove the LA Coroner's Report. Ang ibig ba nilang sabihin? Peke din yung LA Coroner's Report. Hindi naman pwedeng mapeke yun. That in fact is true. So ano bang sinabi doon? Cocaine overdose ang cause of death. Tapos anong kinunta niya Claire? Laway lang niya. Wala siyang pinakita na ibang dokumento. Tama nga naman. Oo nga naman, no? Kasi bakit nga ba walang pinakitang dokumento si Claire? Kasi baka kapag may pinakita na naman, sabihan nyo na naman na may mga blanco sa likod. Si Ma'am Edin Santos, sayang, no? Tinanggal na kasi. Oo, yun sana magandang magtanong kay Auntie Claire eh. Naman si Lisa Marcos doon. So hindi ito, mga kababayan, hindi ito a court proceeding where you have to prove that the prosecution has the burden of proof. Hindi ito, ha? You have to understand that this is not a court proceeding. This is a public issue. So the rules of court, the technicalities in the rules of court does not apply. Because public issue ito, pinag-uusapan to ng taong bayan. It affects everybody. Kasi wait lang, Attorney Glenn Chong, baka nakakalimot. Hindi naman tayo magiging bias, no? Hindi po sa gobyerno si Lisa Araneta Marcos. Para lang, lang naman, kalinawan. Pwedeng ang mangulo sa atin, nakaupo dyan sa Malacanang, ay drug addict. Bok. Dito po sa pangyayari ngayon, parang inoobliga na kung sino yung nag-aakusa, siyang maglabas po ng mga dokumento. Pero yun nga, ang sabi nga nitong si Yusek Claire na peke ito, yung mga kumalat, pinost sa social media.
Pero obligado rin po ba sila, dahil sabi nila accessible ito, na maglabas na lang ng dokumento na nagpapatunay na wala talaga doon ang First Lady, hindi siya kasama doon sa inimbestigahan, doon sa pagkamatay? Kasi yung mga nagdududa, nilabas po nila yung kanilang mga dokumentong nakikita nila na yun nga. Pero obligado rin po ba sila, or still pwede silang magmatigas at sabihin na kayo nag-aakusa, kayo ay maglabas ng dokumento? Heto nga, sinabi naman nila na fake news, wala naman silang pambala na mismo doon na dokumento na nagpapatunay na hindi kabilang ang First Lady sa inimbestigahan po, Attorney. Kuya Anmar, Kuya Jane, mga kababayan, kung makikita ninyo yung mga statement ni Auntie Claire, laway lang talaga ang kapital niya. Wala siyang patunay, wala siyang ebidensya to disprove the LA Coroner's Report. Ang ibig ba nilang sabihin? Peke din yung LA Coroner's Report. Minsan kasi doon, yun din ang nakakapagtaka kasi hindi naman din kasi pwedeng pekein din agad yun. Pwedeng mapeke yun. That in fact is true. So ano bang sinabi doon? Cocaine overdose ang cause of death. Tapos anong kinuntra niya Claire? Laway lang niya. Wala sa pinakita na ibang dokumento to prove na walang kinalaman si Lisa Marcos doon. So hindi ito, mga kababayan, hindi ito a court proceeding where you have to prove that whether the prosecution has the burden of proof. Hindi ito, ha. You have to understand that this is not a court proceeding. This is a public issue. So the rules of court, the technicalities in the rules of court does not apply. Because public issue ito, pinag-uusapan to ng taong bayan. It affects everybody. Kasi hindi pwedeng ang mangulo sa atin, nakaupo dyan sa Malacanang, ay drug addict, cocaine addict. This is a public issue. So it's enough na napakita ng taong bayan na merong reason to doubt. So nagigets ko na yung sinabi ni Attorney Glencho. Kasi oo nga naman, no, asawa siya ng Pangulo. So kung mapatunayan man talaga na etong si Lisa Araneta